Sa isang liblib na munisipyo sa Masbate sa Kabikulan, naabot ng Department of Science and Technology ang bayan ng Aroroy, kung saan kami naghatid ng tulong upang maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng livelihood programs at pamamahagi ng educational materials. Wala ngang bayang malayo sa pusong handang tumulong, kaya ngayong araw, makisilip tayo sa kwento ng mga taga-Aroroy at kung papaano nabago ng science and technology ang kanilang pamumuhay. Dito lang yan sa DOSTv Science for the People. Hey mga katropa, magandang umaga po sa inyong lahat. Philippine Standard Time ay 9:45 ng umaga at kayo ay nakatutok dito yan sa nag-iisang radyo ng bayan. Ito ang DWPA 97.5 El Oro Radyo. Ngayon po ay October 21, 2017 mga kaibigan, Sabado, at mapapakinggan po live sa inyong mga radyo ang inaabangang interview na naudot ng mga nakaraan. Kagabi ay nagkaroon lamang po tayo ng weather disturbance, pero sana naman ay okay na po ang lahat sa atin. At wala naman sigurong masyadong naapektuhan ng ating bonggang weather disturbance kagabi. Sir Mayor, ano-ano po ba yung mga project na meron tayo dito sa Aroroy in collaboration ng LGU Aroroy at ng Department of Science and Technology? So far, yung pinaka-importante sa atin is hanap buhay. So tinutukan natin yung hanap buhay ng mga tao, yung mga indigent. So nagkaroon siya ng food processing. Nag-organize siya ng RICA. Doon sa pag-organize niya ng RICA, nag-produce sila ng mga tusino, nag-produce sila ng other mga food products na mura at saka magagamit ng mga tao para umunlad ang kanilang pamumuhay. Ang RICA ay Rural Improvement Club Sentro Aroroy. Ang binigay po ng DOST under set up working table, slicer, meat grinder, 1 unit of gasol, 125,000 no raw mat. Ang RICA ay engaged sa meat processing and catering service. Nag-umpisa sila, kukunti lang yung kanilang economic activity, pero ngayon lumago na sila. Binigyan natin ng production equipment at dumating na rin yung tulong ng ibang ahensya kagaya ng DTI. Kaya sila ngayon ay isa sa well-known na producer dito ng dried beef tapa sa Masbate. Dati 4 kilos with 5 kilos, ngayon hanggang 15 to 15 kilos a week ang na-produce namin. Malaking atulaga yun ang impact noon kasi talaga kung may ganyang gamit ka, slicer, mas madali ang pag-process namin. Dati baga yung ano lang. Pero pag may ganyang unit ka o gamit, mas madali ang pag-produce namin. Yan po ay related sa livelihood. Ayan, sabay din po sa ating collaboration with the DOST, sir, ay yung pagkakaroon din natin ng mas mataas na antas ng education or yung quality of education natin. Ano po ba sa tingin nyo, sir, yung advantage yung pagkakaroon ng ganyang klase ng proyekto dito sa ating eskwelahan? Una, nagpapasalamat kami sa DOST sa pagbigay sa amin ng mga Starbucks para mabigyan ng dagdag na kaalaman, transfer of technology, yung mga estudyante natin na nangangailangan nito. So first of all po is Starbucks po yan siya po yung nagpo-provide ng reliable sources of information po sa mga
gusto pong mag-research at sa mga gusto pong mag-research po ng mga mahalagang detalye po regarding homeworks or anything. Yung Starbucks din po nakakatulong sa akin na bigyan pa ako ng oras para sa pamilya ko kasi minsan pag nagre-research kami, kailangan pa namin pumunta sa internet shop or kaya gagastos ng pera. Minsan po hindi na nakakapaglagay ng oras para sa pamilya kaya malaking tulong po tayong Starbucks. Every time po kami na nag-review po for the competition, example Science Quiz B or MTOP, so we barely choose to use the Starbucks. Kasi po, first of all, it is free, fast and easy to access po. Lahat po ng informations, makikita po natin sa Starbucks. So when I was in grade 9, especially when it is during the competition on MTOP, suddenly a single question was raised up on us. And I remembered that the formula that is really applicable for that certain problem. I guess I'm lucky for that day that I really made an effort to search the Starbucks. Ako ay isang mabuting Starbucks user dahil laman nito ang mga impormasyon para sa pag-aaral. If a Starbucks could mean to anyone or something or a friend, I guess it could be a book. Alright, it contains golden knowledge, various informations that an individual could ever have. Maganda dito sa Starbucks, kahit offline, magkakaroon ng kaalaman yung kabataan, magagamit nila. So, ito ang pinakamaganda dito sa Starbucks nito. Sir Edmundo, ayan, ano po ba yung dapat na gawin ng mga eskwelahang wala pang ganito para makapag-avail naman sila ng Starbucks? Basically, alam natin kailangan nila ang mga ganito yung Starbucks. Magsulat sila doon sa regional office ng DOST nang sa gayon i-process yun at bibigyan ng pagkakataon na mabigyan pansin at mabigyan ng mga pangangailangan ang school na sumulat. Maliban po dyan sa education, alam ko po na in collaboration of LGU and DOST, mayroon din po tayong mga advanced technology na ginagamit na para ma-monitor natin at magkaroon tayo ng mas magandang protocol sa disaster risk reduction and management. Una sa lahat yung LiDAR nila, napakaganda nun. At saka yung ring gauge. So nagagamit natin yung mga yun na yun para maging aware tayo at maging handa dun sa mga kalamidad na darating dito sa ating May bayan. ring gauge pa kita sa taas mga, di ba? Roger sir, ikaw pa sir, Robert. Nagagana pa nandito sa aton, sa taas? Sa ano sir, sa ground? Ground shaking na, no? Ground shaking? Roger sir. Sige. Ito yung ring gauge na ibinigay ng DOST sa amin dito sa Aroroy. Nagagamit ito para makuha namin yung ano ng ulan, yung kalakasan ng ulan at para ma-monitor din namin, para mapaalam namin sa aming mga komunidad kung malakas ang ulan o hindi. Sa katunayan po, nagamit na po namin ito nung bagyong Nuna na nakapagpaalam tayo sa mga komunidad natin na malakas yung ulan na darating. Once makakuha kami ng mga weather forecast galing sa DOST at saka sa PBOLS, madali kaming makapag-responde sa aming mga kabubayan. Meron na tayo. And ayan mga kaibigan, hindi lang po yan ha, dahil marami pa po palang mga programa ang CEST, yung collaboration ng LGU at ng DOST. At isa pa po dyan ang pagkakaroon ng magandang health and sanitation practices dito sa bayan natin. Ano po ba sir, yung advantage sa pagkakaroon natin ng linkage sa DOST para mas makapag-promote tayo ng health and sanitation dito sa bayan natin? Napaka-importante yung sa health and sanitation, malink natin sa DOST. Marami pa tayong pangangailangan dito sa Aroroy, katulad ng mga nabanggit ko kanina. So, kailangan talaga pa natin magsulat sa regional ng DOST para matugunan yung pangangailangan ng Aroroy tungkol doon sa health. So, itong project sa complementary food production, ang produkto po ay siya nang ginagamit dito sa feeding program na para sa mga magaganda at ang entire program ng
munisipyo. Supplemental feeding, mother's classes, micronutrient supplementation, pagbibigay ng mga libreng vitamins at saka iron supplements, at saka yung growth monitoring every month. Parang nag-improvise, nagkaroon ng innovation. Sa isang banda, binibigay yung Big Mo product doon sa 5 months hanggang 36 months old na baby. But on the other hand, ang innovation nila doon ay ginamit nila sa mga feeding program sa mga preschool children. So, gumawa sila ng mga simpleng recipe na gamit yung ating Big Mo. Malaki talagang tulong ng DOST. Actually, mula sa pag-provide ng mga equipment until nakaput up kami ng food processing center at nakaproduce ng sarili naming bigas complementary mix at saka iba pang mga produkto. Kung hindi dyan, hindi rin kami nagkaroon ng libreng training mula sa DOST FNRI sa lahat ng barangay nutrition scholars na sinolder nila lahat ang training expenses at binigyan kami ng mga modules na yun ang ginagamit namin ngayon sa pag-conduct ng mga mother's classes. So, itong programa ng DOST FNRI, particularly yung DOST Pinoy ng Malnutrition Reduction Program, ay talagang very helpful sa munisipyo ng Aroroy. Medyo compact at saka direct sa beneficiaries na tulong. From the complementary mix, inaano namin sa feeding program, plus tinuturuan yung nanay because of the project we had with DOST FNRI. Malapit na yan dahil ang ating mayor naman ay on the go na sa kanyang mga project, lalo na at mabigyan natin ng emphasis itong masolusyonan ang malnutrition. Sige po, dumako naman po tayo ngayon, pag-usapan natin yung tungkol sa resource management. Ano po ba yung plano or ano po ba yung stand nga ng LGU ngayon patungkol sa ating resource management, sir? Napakaganda nung binigay ng DOST na LiDAR maps dahil doon nagde-decide yung disaster council ng kung anong mga tama na desisyon. Nakikita nila doon, nakaka-observe sila doon. Yun ang pinaka-importante sa ating bayan para makapag-decide kami ng tama. Itong mapa na binigay ng LiDAR, malaki ang kahalaga nito sa amin. Kasi sa management ng aming resources, dito namin binabase yan. Kalaga naman ito is nakikita namin saan ba kami kukuha ng mga potential na water supply para i-supply doon sa mga residents namin. May mga rivers na wala sa map, sa old map. Yung iba naman hindi rin makita sa Google Earth dahil hindi mo naman mahalos ma-identify na yun ay river. Because sa LiDAR, dahil sabi nga daw na mas high-tech siya at gumamit siya ng elevation. So nakita namin yung ibang mga rivers and creeks, maliliit na mga creeks, lalo-lalo na pala dun sa watersheds. So na-identify ng LiDAR lahat ng watersheds ng munisipyo. So magandang nagamit din yun para sa existing land use and sa watershed map na gagamitin ng Aroroy. At yan nga po mga kaibigan ang mga impormasyong dapat po nating malaman. Dahil syempre dito sa bayan ng Aroroy, ang aim po natin ay magkaroon tayo ng malusog, masaya, nagdedesisyon at ligtas na mga mamamayan through science and technology.
Magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan. Sa kasalukuyan ay Intertropical Convergence Zone o yung tinatawag nating ITZZ ang siya pong nakakaapekto ngayon sa Visayas, Mindanao, maging dito ho sa Palawan. Kaya't makakita po natin sa ating latest Himawari satellite capture ang makakapal na kaulapang nagbibigay at nagdudulot ng mga paulan, kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog dito nga po sa Mindanao, Visayas at maging sa Palawan. Dito naman sa Luzon at sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa ay generally fair weather naman for today, pero meron tayong mga tsansa na mga pagulan o pagkidlat pagkulog lalong-lalo na ho sa dakong hapon at gabi. Easterlies pa rin ho ang siyang prevailing sa nalalabing bahagi po ng ating bansa. At para sa pagtayo ng ating panahon dito nga po sa, nabanggit ko nga po dito sa Mindanao at Visayas, maging sa lalawigan ng Palawan, maulap po ang ating kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog. At para naman sa pagtayo ng ating temperatura dito po sa Cebu City, pwedeng umabot hanggang sa 32 degrees Celsius ang ating maximum temperature for today. Gayon din sa Iloilo City, habang 29 degrees Celsius naman sa Tacloban City, 32 degrees Celsius sa Cagayan de Oro, 33 degrees Celsius sa Davao, habang 31 degrees Celsius naman sa Zamboanga City. Sa Puerto Princesa, Palawan, dahil nga inaasahan nating maulap din ang ating kalangitan doon na may mga pagulan at pagkidlat pagkulog, maaari nang umabot hanggang sa 33 degrees Celsius ang ating maximum temperature. Sa Luzon naman, particularly dito po sa Metro Manila, inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog. Applicable po yan maging dito sa nalalabing bahagi pa ng Luzon. At para sa pagtayo ng ating panahon, inaasahan pa rin natin ang mainit at malisang panahon, especially po sa tanghali at hapon dahil nga po sa umiiral na easterly sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Sa Tugigaraw, pwede pa rin umabot hanggang sa 39 degrees Celsius ang ating maximum temperature doon. Dito sa Metro Manila, 34 degrees Celsius ang maaari po maging maximum temperature natin, habang 25 degrees Celsius sa Baguio City at 34 degrees Celsius din ho sa Lawag City, habang 30 degrees Celsius ho sa Tagaytay City. At magandang balita pa rin sa ating mga kababayang mangingisda dahil wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat sa araw na ito, kaya't inaalaw naman ng Philippine Coast Guard na pumalaot maging ang maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan ho natin na banayad lamang hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ho ng ating karagatan. Samantala, para naman sa ating weather outlook dito po sa Metro Manila in the next 2 days, hanggang Sabado po yan, inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan lamang na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog. But come Sunday, inaasahan natin ang cloudy skies o maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog. At para sa pagtayo ng ating temperature, dito po sa Metro Manila, pwedeng umabot hanggang sa 34 degrees Celsius ang ating maximum temperature hanggang sa araw ho yan ng Saturday, and then 33 degrees Celsius po sa Linggo. Sa Baguio City naman, inaasahan po natin na sa mga susunod na araw, particularly in the next 3 days, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang ang ating kalangitan at posible pa rin ang mga isolated thunderstorms, especially during afternoon or evening. At para naman sa pagtayo ng ating temperatura dito sa Baguio City, pwedeng umabot hanggang sa 25 degrees Celsius ho ang ating maximum temperature dito. Sa Legazpi City naman, para sa ating special weather forecast in the next 3 days ay wala po tayong weather disturbance na inaasahang magkukos ng malawakang pagulan doon sa Bicol region, particularly sa Legazpi City. At inaasahan ho natin ang mga isolated din na mga pagkidlat pagkulog sa hapon at gabi. Samantala, para sa temperature ng Legazpi City, pwedeng umabot hanggang sa 32 degrees Celsius ang ating maximum temperature doon in the next 3 days.
Sa Cebu City naman, inaasahan po natin na hanggang bukas po, maaari pa rin mag-persist itong nararanasan ng ating mga kababayan doon sa Cebu City na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog. At para naman ho sa araw ng Sunday, inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na kalangitan na may pulupulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog. At para po sa pagtayo ng ating temperatura dito sa Metro Cebu, pwedeng umabot hanggang sa 32 degrees Celsius ang ating maximum temperature hanggang sa araw ho yan ng bukas. At posible po ang bahagyang pagtaas ng ating maximum temperature come Sunday dahil nga po sa inaasahang pag-improve ng ating weather condition doon. And finally, sa Metro Davao, inaasahan ho natin na bukas po, posible pa rin makaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog ang Davao City. Samantala, pagdating ho yan ng weekend, inaasahan na po natin na ang unti-unting pag-improve ng weather doon, having partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. At para naman sa pagtayo ng ating temperatura dito sa Davao City, pwedeng umabot hanggang sa 32 degrees Celsius ang ating maximum temperature for tomorrow, habang 33 degrees Celsius po sa araw ho yan ng Sabado at Linggo. Ang sunrise natin kanina is 5:26 in the morning at inaasahan natin lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:22 ng hapon. Ito po si Lori Din de la Cruz mula dito sa Pag-asa. Magandang araw ho. We are in an age when information no longer has to be sought or unearthed from depths of archives. Each day, we are bombarded with information that almost renders us passive recipients of whatever information that comes our way, right in the convenience of our homes. Now more than ever, the Department of Science and Technology, through the Science and Technology Information Institute, must leverage on the power of various media channels to present science and technology and the results of research and development to Filipinos. One area where the help of mass media is quite critical is in the disaster mitigation and risk reduction programs of the government. DOST therefore set out to build a broadcast studio which will become a regular source of weather updates from Pag-asa. Thus, DOSTv was born. Conceptualized in 2012 to become a round-the-clock broadcast channel for weather and science news, DOSTv, through the help of Pag-asa, built its studio along with basic broadcast equipment and facilities purchased in 2015. On May 30, 2016, DOSTv through STII aired its pilot episode using a web platform of live streaming. In the changed landscape of communications, where people are now empowered to express themselves and create voices of the many, we want to be a voice as well that others will recognize and make use of to inform themselves better. It's about time to launch DOSTv formally 9 months after we first went online. We are now going to affiliate and broadcast using PTV4, the government television channel. This is our desire to reach out to the greater number of our citizens who can benefit from a reliable source of information about science and technology. DOSTv wants to be the heart of the Department of Science and Technology. Coinciding with the re-entry of Secretary Fortunato T. de la Peña, now at the helm of DOST, DOSTv was branded as the Filipino Weather Channel. DOSTv showcased weather reports, documentaries, science and features, and a good range of science content for the Filipino audience. The program ran for 1 hour from 11 a.m. to 12 noon, Mondays through Fridays, over www.dostv.ph. TV program, not so much a TV program, more of a podcast from Pag-asa. It's kind of their in-house TV channel now. It is DOST TV. The show does seem fairly promising. Magandang umaga, Pilipinas! The landscape of communication nowadays continuously broadens not only the channels but also the content providers, once known as information gatekeepers. We are in a world where anyone can put anything out there at whim. Aware of the radically shifting ways by which audiences consume information,
DOSTv keeps abreast by integrating communication strategies to fit various platforms in order to reach its audiences in meaningful touchpoints. And now, DOSTv is ready to embark on venturing into new platforms, creating useful content, making information available on demand, expanding its vision to become DOSTv Science for the People. Brandishing a new, cleaner look, capturing the essence of what science should be, truthful, objective, and direct, yet keeping the energy, the spirit, and the vision of DOST's new thrusts. DOSTv also sports an improved look on its website and has introduced a mobile app that will make it easier for people to access episodes on demand. Now fortified with new and exciting programming, DOSTv is eager to make science and information accessible and even useful to a wider audience. Join us as DOSTv takes you to the new frontier of Filipino science, showcasing how far homegrown innovation has come, engaging viewers with first-hand real-time news, weather updates, and local science-related features, further boosting its reach in disseminating relevant and timely science for the people. DOSTv would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSM-BFI Building, 318 Santolan Road, West Crames, San Juan City. SciDev, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.scidev.net. Masarap isiping maraming naaabot na komunidad ang DOST upang makapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Kaya patuloy sana nating suportahan ang DOST para mas marami pa tayong lugar na mapuntahan at pamayanang mabigyan ng tulong. Ako po si Jel Miranda at ito po ang DOSTv Science for the People.